Bitawan mo yan. Ang sigaw ng boss ko ay umalinggaw sa buong opisina. Nanlamig ang buong katawan ko, ang lahat ng mata ay nakatitig sa aking mga paa. Hawak niya ang isa kong lumang sapatos, ang ilalim nito ay halos natanggal na sa pagod. Pinulot niya ito mula sa ilalim ng aking mesa, na para bang isa itong karumal-dumal na bagay. Maya, bulong niya, pero sapat para marinig ng lahat, ang sapatos mo nakakahiya ka. El kumpanyang 80. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat, ang init ng kahihiyan sa aking pisngi, ang matinding panginginig, at isang lihim na pangako na umusbong sa kaibuturan ng aking puso. Hindi niya alam kung sino ang hinahamak niya. At babayaran niya yan ng mahal. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera, madalas akong mapuri sa aking itsura. Kung titingnan mo ako, para akong isang magazine model na lumabas sa pahina, mahaba at makintab na itim na buhok, matangkad na tindig, at mukha na madalas mapagkamalang artista. Pero sa likod ng gandang iyan, simple lang ang buhay ko. Ang pangalan ko ay Maya, at trabaho ko ang maging marketing associate sa isang prestihiyosong kumpanya na nakabase sa puso ng Makati. Ang opisina namin ay nasa isang skyscraper na halos abutin na ang ulap. Ang salamin sa labas nito ay kumikinang sa sikat ng araw, at sa loob, ang bawat sulok ay sumisigaw ng modernong disenyo at karangyaan. Pangarap ko ang posisyong ito, at pinaghirapan ko ang bawat hakbang para makarating dito. Hindi lang ito basta trabaho para sa akin. Ito ay isang pagkakataon para patunayan ang aking sarili, na hindi lang ang ganda ko ang puhunan ko. Sa loob ng ilang buwan, naging komportable na ako sa aking pang-araw-araw na gawain. Maaga akong pumapasok, kadalasan ay huli akong umuuwi, at palagi akong handang tumulong sa sinuman. Sa panlabas, isa akong ordinaryong empleyado na nagsusumikap para sa kanyang kinabukasan. Ang araw-araw ko ay simple lang. Pagkagising sa umaga, naghahanda, sumasakay sa taxi papuntang opisina, at pagkatapos ay sumasabak sa trabaho. Wala akong masyadong bisyo, at halos lahat ng kinikita ko ay iniipon ko o kaya ay ipinapadala sa pamilya ko sa probinsya. Lumaki ako sa isang pamilya na may simpleng pamumuhay, at ang turo ng mga magulang ko ay maging masipag at matuto magpahalaga sa bawat sentimo. Kaya nga, kahit may kaya naman akong bumili ng bagong sapatos, pinili kong gamitin ang luma kong flat shoes na halos 5 taon ko nang kasama. Hindi man ito bago, pero malinis naman at komportable, lalo na sa mahabang oras ng paglalakad at pagtayo sa opisina. Alam kong hindi nito nabawasan ang aking pagiging epektibo sa trabaho. At dahil doon, nagtiwala ako na ayos lang iyon. Hindi ko akalain na ang simpleng sapatos na iyon ay magiging mitsa ng isang malaking kaganapan sa buhay ko. Ang unang pagkagambala sa aking normal na buhay sa opisina ay nagsimula nang maging mas kapansin-pansin ang presensya ng aming boss, si Ginoong De La Cruz. Siya ang head ng marketing department, isang lalaking nasa 50 anyos, may tindig na akala mo ay laging may-ari ng mundo. Mula pa lang sa unang pagtatagpo namin, napansin ko na malaki ang pagpapahalaga niya sa panlabas na anyo. Laging perpekto ang suot niyang corporate attire, ang kanyang mamahaling relo ay kumikinang, at laging may pabango siyang amoy mayaman. Kung minsan, umaalingasaw pa nga ang amoy ng pabango niya sa halway, senyales na papalapit na siya. Ramdam ko ang kaunting pag-aalangan tuwing kaharap ko siya. May pakiramdam ako na may kakaiba sa kanya, isang bagay na hindi ko pa maintindihan noon. Ang bawat meeting na kanyang pangungunahan ay laging may kasamang mga pahayag tungkol sa professionalism at corporate image. Sa simula, akala ko ay normal lang iyon para sa isang mataas na posisyon. Pero unti-unti, napansin ko ang kanyang panunuya sa mga kasamahan naming hindi nakakaayon sa kanyang standards. Minsan, narinig ko siyang nagkokomento tungkol sa damit ng isang office staff na hindi umano presentable para sa kumpanya. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo ko. Iba ang pakikitungo niya sa mga tao, tila hinuhusgahan niya sila batay sa kanilang pisikal na anyo at kung gaano kamahal ang suot nila, hindi sa kanilang kakayahan. Ang unang beses na direktang naramdaman ko ang kanyang mapanuring tingin ay isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa aking cubicle. Nakasalubong ko siya sa pasilyo at nakangiti akong bumati. "Magandang umaga po, sir," sabi ko. Nagbalik siya ng ngiti, pero ang kanyang mga mata ay nanatili sa aking mga paa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ang sapatos ko na nga pala, ang luma kong flat shoes, ang medyo may gasgas na sa harap.
Para itong isang batik sa perpektong imahe na gusto niyang makita sa lahat ng kanyang empleyado. Maya, hindi ka ba naiinitan sa ganyang sapatos? Tanong niya, at kahit nakangiti siya, ramdam ko ang pagmamaliit sa kanyang boses. Ang mga sapatos na ganyan, panglakad lang sa palengke. Hindi pang opisina. Kailangan nating panatilihin ang ating imahe, hindi ba? Napanganga ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ang pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Humingi ako ng paumanhin kahit hindi ko alam kung bakit. Pasensya na po, sir. Aayusin ko po. Aayusin? Hindi kailangan ayusin, kailangan palitan, matigas niyang sabi bago siya naglakad papalayo, tila wala ng interes sa akin. Ang huling tingin niya ay isang paghamak na tumatak sa aking isipan. Naiwan akong nakatayo doon, nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding kahihiyan. Ang isang pares ng sapatos na komportable para sa akin, na naging kasama ko sa napakaraming mahabang araw ng trabaho, ay naging mitsa ng kanyang pagmamaliit. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malaking katanungan sa aking isipan, ganoon ba talaga kahalaga ang material na bagay para sa kanya? At hanggang kailan niya ako hahamakin dahil sa mga bagay na hindi naman nakakaapekto sa aking trabaho? Ang insidenteng iyon ay tila naging simula ng isang unti-unting paglala ng sitwasyon. Simula noon, parang laging nakatutok ang mga mata ni Ginoong de la Cruz sa akin, lalo na sa aking mga paa. Bawat araw, nararamdaman ko ang kanyang mapanuring tingin na bumibigla sa akin. Kung minsan, lumalakad siya papalapit sa akin habang ako ay nakaupo sa aking desk at sadyang hahanapin ang aking sapatos. Maya, mukhang mas lalong napapanis ang sapatos mo, sasabihin niya na may kasamang mapanuyang ngiti. Palagi kong ipinapaliwanag na komportable lang ako sa mga ito at malinis naman, ngunit hindi niya ako pinaniniwalaan. Para sa kanya, ang komportable ay hindi sumasabay sa presentable. Ang kanyang mga mata ay laging nakikita ang mga bahid ng pagod sa aking sapatos, at tila iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Nagsimula siyang magbigay ng mga passive-aggressive na komento sa mga meeting. Hindi niya ako direktang tinutukoy, pero halatang halata na ako ang pinatatamaan niya. Ang ating kumpanya ay kilala sa pagiging propesyonal. Bawat aspeto ng ating trabaho, mula sa ating mga report hanggang sa ating pananamit, ay dapat sumasalamin sa ating kalidad. Hindi tayo pwedeng maging kampante at magsuot ng mga bagay na nagpapamukha sa ating hindi handa, sasabihin niya, habang ang kanyang mga mata ay sadyang lumilingon sa direksyon ko. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa bawat salita niya. Ang mga kasamahan ko ay nagkatinginan at nararamdaman ko ang kanilang pagkaawa, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Isang araw, pinatawag niya ako sa kanyang opisina. Ang lamig ng kanyang boses nang tumawag siya ay nagpakaba sa akin. Akala ko ay tungkol sa trabaho, pero ang paksa ay muling nauwi sa aking sapatos. Maya, alam mo, marami sa ating kliyente ang pumupunta rito. Kailangan natin silang bigyan ng magandang impresyon. Hindi pwedeng ganyan ang itsura mo. Para kang galing sa isang mahabang lakaran at diretso rito. Ang kanyang boses ay mababa, halos pabulong, ngunit ang bigat ng bawat salita ay ramdam na ramdam ko. Ang kanyang ngiti ay nakakilabot, puno ng pagmamaliit. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Sir, ginagawa ko naman po ang aking trabaho ng maayos. Wala naman po kinalaman ang sapatos ko sa performance ko. Tumawa siya ng mapakla, ang tunog nito ay tila isang matalim na kutsilyo. Performance? Kung ganyan ang tingin mo sa sarili mo, baka hindi ka bagay dito. Ang isang tao na hindi kayang ayusin ang kanyang pananamit, paano pa kaya ang kanyang trabaho? Hindi mo ba naiintindihan ang konsepto ng brand image? Sa totoo lang, nagtataka na rin ako kung paano ka nakapasok dito. Naging palaisipan sa akin kung bakit ganoon na lang ang kanyang pagka-obses sa aking sapatos. Para sa akin, simpleng bagay lang iyon. Para sa kanya, ito ay tila isang malaking kasalanan, isang personal na insulto. Nagsimula akong magkaroon ng pagdududa sa kanyang tunay na intensyon. Ang kanyang mga salita ay nagsimulang maging mas matalim, mas personal. Naramdaman ko na hindi na lang ito tungkol sa sapatos, kundi tungkol sa pagkontrol at pagpapamukha sa kanyang kapangyarihan. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang lihim na nakikipag-usap sa ibang managers, at pagkatapos ay mapapansin ko na tumitingin sila sa akin na maihalong pagkaawa o pagtataka.
Ang pakiramdam ko ay para akong nakatayo sa isang salamin, at lahat ng aking galaw ay pinapanood at hinuhusgahan. Nagsimula akong maging mas maingat sa lahat ng aking ginagawa, ngunit ang pagkadismaya ko kay Ginoong de la Cruz ay lumalalim. Alam kong hindi na ito simpleng pagpapayo, ito ay pagtatangka na sirain ang aking tiwala sa sarili, at higit sa lahat, pagtatangka na iparamdam sa akin na ako ay hindi nabibilang sa lugar na iyon. Ang bawat umaga ay nagiging mas mahirap, puno ng pangamba at pag-aalala, ang kanyang pabango ay tila lumalala, sumasakit sa aking ilong sa tuwing nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang sitwasyon ay lumala ng todo. Ang mga simpleng puna ni Ginoong de la Cruz ay naging direktang pag-atake, hindi lang sa aking sapatos kundi sa aking buong pagkatao at kakayahan. Nagsimula siyang gumawa ng mga paraan para ibaba ang aking moral at reputasyon sa harap ng aking mga kasamahan. Isang araw, habang kami ay nasa isang team meeting, tinalakay namin ang isang bagong proyekto na inako kong pangunahan. Buong gabi ko iyong pinaghandaan at confident ako sa aking presentasyon. Bawat slide ay pinag-aralan kong mabuti, ang bawat datos ay kinumpirma. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagpapaliwanag, bigla akong pinutol ni Ginoong de la Cruz. Sandali, maya, anya, nakatingin sa akin ng matalim, ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato. Bago natin pag-usapan ang mga susunod na hakbang, maaari bang pagtuunan mo muna ng pansin ang iyong sarili? Ang kanyang boses ay puno ng panggagaya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang komentong iyon. Nagtinginan ang mga kasamahan ko at naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, parang sinasaktan. Sir, ano po iyon? Tanong ko, pilit pinapanatili ang composure. Ang iyong sapatos, direktang sabi niya, itinuro ang aking paa na para bang isa itong kalokohan. Mukha kang hindi seryoso sa trabaho. Paano ako magtitiwala sa iyong kakayahan na magpatakbo ng isang proyekto kung hindi mo man lang kayang maging presentable? Ito ay sumasalamin sa kawalan ng profesionalismo. Iniisip ng mga tao na kung ganyan kapabaya, ganyan din ang output ng iyong trabaho. Tumawa siya ng bahagya na tila nagpipigil. Natahimik ang buong silid. Narinig ko ang bulungan ng ilang kasamahan, ang iba ay bumubuntong hininga. Ang ilang mata ay punong-puno ng awa, ang iba naman ay tila nasisiyahan sa aking pagkapahiya. Nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, halos hindi ko na makayanan ang bigat ng tingin nila. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang aking sarili, ngunit nanatili akong tahimik. Pero sir, ang sapatos ko po. Walang pero, maya. Sigaw niya, at ang boses niya ay umalingaw sa buong silid, parang kulog. Ito ang huling babala. Kung bukas ay makikita ko pa rin ang sapatos na iyan sa iyong mga paa, huwag ka nang babalik dito. Malinaw ba? Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kalamnan. Hindi na ito simpleng pagmamaliit, ito ay isang pagbabanta. Isang ultimatum. Alam kong hindi na ito tungkol sa sapatos. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa pagpapakita niya na siya ang may kontrol, at kung gaano kadali niyang pwedeng sirain ang buhay ng isang tao, dahil lamang sa kanyang personal na kapritso. Umalis ako sa meeting na iyon na luhaan, ang galit ay unti-unting lumalaki sa aking dibdib, parang isang apoy. Buong araw ay hindi ko maalis sa isip ang kanyang mga sinabi. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isip ang kanyang mukha, ang kanyang mapang-uyam na ngiti, ang kanyang amoy na tila nakakasakal. Naisip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para makapasok sa kumpanyang ito, ang mga pangarap na binuo ko. At ngayon, lahat ng iyon ay nakasalalay sa isang pares ng sapatos. Kinabukasan, hindi ako nakatulog. Ginugol ko ang buong gabi sa pag-iisip kung ano ang gagawin ko. May dalawang opsyon ako, sumunod sa kanya, bumili ng bagong sapatos, at patuloy na magtiis sa kanyang pang-aapi o lumaban. Matagal kong pinag-isipan ang pangalawang opsyon. Hindi ako sanay lumaban. Mas gusto ko ang tahimik na buhay. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ko na kailangan kong gawin ang isang bagay. Naramdaman ko na kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong inaapi niya dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang buong larawan, ngunit alam ko na mayroong mas malalim na dahilan sa kanyang pag-ugali at handa akong alamin iyon. Ang galit sa aking dibdib ay nagbigay sa akin ng lakas na kailanman ay hindi ko akalaing mayroon ako.
Ang bigat ng kanyang mga salita ay tila isang pabigat sa aking mga balikat, bawat isa ay humihigpit sa aking hininga. Buong gabi akong nagising, nag-iisip, nagtatanong sa aking sarili kung ano ang susunod kong hakbang. Ang ultimatum niya ay malinaw, bagong sapatos, o trabaho ko ang mawawala. Hindi lang ito tungkol sa sapatos, ito ay tungkol sa prinsipyo. Hindi ko kayang lunukin ang kanyang pagmamaliit, ang kanyang paghamak sa akin sa harap ng maraming tao. Ang aking mga magulang ay nagturo sa akin ng pagpapakumbaba, ngunit hindi kailanman ang pagpapaapi. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumayo na ako. Lumabas ako ng aking apartment, at sa halip na dumiretso sa department store para bumili ng bagong sapatos, dumiretso ako sa isang lugar na matagal ko nang hindi pinupuntahan, ang executive office ng pamilya ko. Ang pamilya ko, nakilala sa pagnenegosyo ng real estate, ay may hawak na isang malaking kumpanya na responsable sa pagmamay-ari at pamamahala ng maraming commercial properties sa Metro Manila, kabilang na ang gusali kung saan ako nagtatrabaho. Hindi alam ng marami, lalo na sa aming opisina, na ang ordinaryong empleyado na si Maya ay si Maya de la Vega, ang nag-iisang tagapagmana ng De La Vega Group of Companies. Ang aking pagtatrabaho bilang marketing associate ay isang personal na pagsubok. Nais kong maintindihan ang operasyon ng kumpanya mula sa ibaba, at para patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, hindi dahil sa pangalan ng aking pamilya. Ang suot kong luma at simpleng sapatos ay bahagi ng pagsubok na iyon. Nais kong makita kung paano ako itatrato ng mga tao kapag hindi nila alam ang aking totoong katayuan. Nais kong masiguro na ang mga taong nakapaligid sa akin ay pinahahalagahan ako dahil sa aking trabaho, hindi dahil sa aking apelyido o sa aking hitsura. Maraming beses na akong pinuri sa aking kagandahan, at gusto kong masiguro na ang mga tao ay nakikita ako bilang isang profesional at hindi lang isang magandang mukha. Pagpasok ko sa executive office, sinalubong ako ng aming chief legal counsel, si Atty. Ramirez. Tumango siya, na tila alam na niya kung bakit ako naroon, ang kanyang mukha ay seryoso. Narinig ko ang tungkol sa nangyari, Maya, sabi niya, at may pag-aalala sa kanyang boses. Handa ka na ba? Gusto na po, matigas kong sagot at ang bawat salita ay may bigat. Gusto kong magsimula ang proseso ng audit para sa lahat ng tenants dito sa building. At gusto kong personal na tingnan ang contract ng kumpanya ni Ginoong De La Cruz sa atin. Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye. Nagulat si Atty. Ramirez, pero mabilis siyang nakabawi. Sigurado ka, Maya? Malaking usapin ito. Maaari itong magdulot ng kalituhan sa opisina. Hinding-hindi pa po ako naging kasing sigurado nito, sabi ko, at sa oras na iyon, pakiramdam ko ay may bumalik na lakas sa aking katawan. Ang matinding galit na aking naramdaman ay unti-unting nagiging determinasyon. Ang luma kong sapatos ay hindi na lang isang pares ng sapatos, ito ay simbolo ng pagpapakumbaba na hinamak ni Ginoong De La Cruz. At ngayon, ito ang magiging simbolo ng kanyang pagbagsak. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang paghusga batay sa panlabas na anyo, ay magiging mitsa ng kanyang sariling kapahamakan. Doon ko napagtanto na ang bawat pagsubok, bawat paghihirap, ay may katumbas na aral at kapalit. Hindi ko hahayaan na ang isang tulad ni Ginoong De La Cruz ang magiging hadlang sa aking mga pangarap. Ang planong binuo ko ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong hinusgahan niya sa kanyang pagmamataas. Ang sumunod na araw ay naging pinakamahabang araw sa aking buhay, puno ng matinding tensyon na halos hindi ko na makayanan. Maaga akong pumasok sa opisina, suot pa rin ang paborito kong luma at sira-sirang sapatos. Nakaramdam ako ng kaba, pero mas malaki ang aking determinasyon. Nang makita ko ni Ginoong De La Cruz, lumapad ang kanyang ngisi, tila nanalo sa isang laban. Maya, sabi niya, may halong panunuya sa kanyang boses. Akala ko ba naiintindihan mo ang aking sinabi? Mukhang hindi. Hindi ako sumagot, tahimik lang akong naglakad patungo sa aking cubicle. Binaliwala ko ang kanyang mga tingin at ang mga bulungan ng ibang kasamahan na tila naghihintay ng aksyon. Alam kong may mangyayari ngayong araw. Ang hangin sa opisina ay tila bumigat, puno ng pag-asa at pangamba. Bandang hapon, kumalat ang balita. May darating daw na mga senior executives mula sa kumpanya na nagmamay-ari ng building. May gaganaping surprise inspection sa lahat ng tenants. Ang lahat ay abala sa paglilinis at pag-aayos.
Ang bawat cubicle ay inayos, ang mga sahig ay pinunasan. Si Ginoong de la Cruz naman ay naging mas abala pa sa karaniwan. Nakita ko siyang paulit-ulit na inaayos ang kanyang kurbata, pinapansin ang kanyang buhok sa salamin, at tinuturuan ang mga empleyado kung paano dapat umasta. Gusto niyang magpakitang gilas, na para bang ang buong kumpanya ay nakasalalay sa kanyang pagganap. Siguraduhin ninyong maganda ang impresyon na iiwan ninyo, sabi niya sa aming lahat. Ang kanyang boses ay may otoridad, ang mga taong ito ang nagpapatakbo ng buong gusali. Sila ang nagbibigay sa atin ng pwesto rito. Kung anong makikita nila, iyon ang magiging desisyon nila sa atin. Hindi niya alam, ang bawat salita niya ay bumabalik sa kanya, parang isang malaking pamalo na handa ng bumagsak. Pagkalipas ng ilang sandali, may 3 taong pumasok sa opisina namin, kasama ang ilang security personnel. Sa gitna nila, nakatayo ako. Yes, ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang simpleng maya na nakasuot ng lumakong sapatos. Nakasuot ako ng isang corporate dress na dinisenyo mismo para sa akin, na nagpapatingkad ng aking hubog at ganda. Ang aking buhok ay nakatali sa isang eleganteng bon, at ang aking mukha ay kalmado, ngunit may determinasyon. Ngunit, sa aking kamay, dala ko ang lumakong sapatos. Simbolo. Si Ginoong de la Cruz, na abala sa pakikipag-usap sa isang fake executive na inilagay ko doon, ay biglang natigilan nang mapansin niya ako. Lumaki ang kanyang mga mata, tila nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay namutla, parang isang papel. Mamaya, bulong niya, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Magandang hapon, Ginoong de la Cruz, mahinahon kong bati at lumapit sa kanya. Ang lahat ng kasamahan namin ay nakatingin, ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Ang tahimik na bulungan ay nagsimulang maging tunog sa buong opisina. Ano-anong ginagawa mo rito? Nautal niyang tanong at halata ang kaba sa kanyang boses. Nagpakawala ako ng mahinang ngiti. Nandito ako para sa isang inspeksyon, Ginoong de la Cruz. Isang napakahalagang inspeksyon, sabi ko, at ang bawat salita ay may timbang. Lumingon ako sa mga kasamahan ko. Ang bawat isa ay nakatitig sa akin, naghihintay ng paliwanag. Para sa inyong kaalaman, ako po si Maya de la Vega. Huminto ako at tiningnan ko siyang direkta sa mata. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa takot. Ako po ang nagmamay-ari ng building na ito. At ang kumpanya ninyo ay isa lamang sa mga tenants namin. Ang buong opisina ay natahimik, tila walang nakahinga. Ang mga mukha ng aking mga kasamahan ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkagulat at sa huli, pagkaunawa. May naghulog ng ballpen, ang tunog ay umalingaw-ngaw. May nagtakip ng bibig. Si Ginoong de la Cruz ay parang estatwa, ang kanyang mukha ay puting-puti, at ang pawis ay bumaba sa kanyang noo. Pero paano? Nautal niyang tanong, at ang kanyang tingin ay napako sa lumakong sapatos na hawak ko. Hindi niya maintindihan. Ang sapatos na ito, sabi ko, itinuro ang hawak ko, ay naging simbolo ng iyong pagmamaliit, Ginoong de la Cruz. Inakala mong ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa presyo ng kanyang sapatos. Inakala mong ang isang simpleng pares ng sapatos ay makakapagpababa ng aking kakayahan at profesionalismo. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Ibinaba ko ang sapatos sa sahig, sa tabi ng aking perpektong bagong sapatos. Well, Ginoong de la Cruz, hindi mo alam na ang may-ari ng buong building na ito ay gumagamit ng lumang sapatos, dahil naniniwala ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang karakter, hindi sa kanyang panlabas na anyo. At ngayon, naglakad ako papalapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may kapangyarihan, dahil sa iyong mapanlinlang na pag-ugali, sa iyong pagmamataas, at sa iyong paghamak sa akin at sa ibang empleyado. Napagdesisyonan kong tapusin ang iyong kontrata. Hindi ka na ang marketing head sa kumpanyang ito. Ang mukha ni Ginoong de la Cruz ay nagbago mula sa gulat patungo sa matinding galit at sa huli, desperasyon. Nanginginig siya sa kinatatayuan niya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi. Hindi mo ito magagawa. Ako ang nagpapatakbo ng departamento na ito. Sigaw niya at ang boses niya ay basag, halos umiiyak. Maaari, pero hindi na ngayon, mahinahon kong sagot at iniabot ko sa kanya ang isang folder. Ito ang iyong termination letter. At dahil sa paglabag mo sa Code of Conduct ng building at ng aming kumpanya, agad kang mapapawalang bisa sa iyong posisyon.
May kasama na rin itong warrant for your immediate escort out of the premises. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila hindi makapaniwala sa bawat salita. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay lumuluwa at ang kanyang panginginig ay naging kapansin-pansin. Ang mga kasamahan namin ay nakatayo pa rin, walang imik, ang kanilang mga mukha ay halo-halo ang emosyon. Ramdam ko ang halo-halong emosyon sa hangin, gulat, pagkaawa, at para sa iba, ang matinding pagbabago. Nakita ko ang isang kasamahan na dati nang tinakot ni Ginoong de la Cruz, nang umiti ng palihim, tila nabunutan ng tinik. Sumenyas ako sa security personnel at agad nilang nilapitan si Ginoong de la Cruz. Hindi. Hindi ako aalis. Sigaw niya, habang pilit siyang kinakalagkad palabas, ang kanyang boses ay umalingaw sa hallway. Ako ang boss dito. Hindi ninyo ako pwedeng gawing ganito. Bumalik ka sa iyong simpleng buhay, Maya. Ang kagandahan mo ay walang kwenta kung wala kang pera. Ginoong de la Cruz, mariin kong sabi, at tiningnan ko siya sa huling pagkakataon, ang aking tingin ay matalim. Ang tunay na boss ay hindi ang nagmamay-ari ng isang posisyon, kundi ang nagmamay-ari ng respeto at integridad. At sa kasamaang palad, wala ka niyan. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala habang siya ay inilalabas. Inescort siya palabas ng opisina, ang kanyang pagpupumiglas ay unti-unting nawala. Ang tahimik na bulungan ay nagsimulang maging tunog sa opisina. May mga lumapit sa akin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Ma'am Maya, hindi po namin alam, sabi ng isa kong kasamahan, ang kanyang boses ay halos pabulong. Mula ngayon, sabi ko, at tiningnan ko silang lahat, ang aking boses ay malinaw at matatag, hindi na basehan ang kung ano ang suot mo. Ang mahalaga ay ang iyong dedikasyon, ang iyong kakayahan, at ang iyong pagiging makatao. Ang kumpanyang ito ay para sa lahat, at ang bawat isa ay may karapatan na tratuhin ng may respeto. Ang pangyayaring iyon ay nagbago sa lahat. Hindi na ako naging Maya na simpleng empleyado, ako na si Ma'am Maya na may-ari ng building. Ngunit sa aking puso, nanatili pa rin ako ang simpleng Maya na mas pinahahalagahan ang simpleng pamumuhay. Ang posisyon ni Ginoong de la Cruz ay agad na pinalitan ng isang taong mas karapat-dapat, isang taong may tunay na kaalaman at respeto. Ang kultura sa opisina ay nagbago, nagkaroon ng mas matibay na pagkakaisa at pagtutulungan. Ang mga empleyado ay hindi na natatakot na magpahayag ng kanilang saloobin, at ang bawat isa ay tinitrato ng pantay-pantay. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala para sa akin, ngunit mayroong kakaibang kapayapaan sa gitna ng lahat ng gawain. Bagamat bumalik ako sa pagiging boss, hindi ko kinalimutan ang aking pinagmulan. Ang karanasan ko bilang isang simpleng empleyado ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan at hirap ng mga manggagawa. Naging mas madali para sa akin ang makipag-ugnayan sa kanila dahil alam ko ang kanilang pinagdadaanan. Naging mas bukas ako sa kanilang mga mungkahi at reklamo. Si Ginoong de la Cruz. Ang balita ay kumalat sa buong industriya. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Hindi na siya nakahanap ng trabaho sa anumang reputable na kumpanya. Ang kanyang pagmamataas at pagmamaliit sa iba ang nagpabagsak sa kanya. Ito ang tinatawag na karma, ang pagbabalik ng mga gawa mo, mabuti man o masama. Ang kanyang pagbagsak ay isang paalala sa lahat na ang pagiging mayabang ay walang puwang sa tunay na tagumpay. Sa ngayon, madalas akong bisitahin ang opisina. Paminsan-minsan, nakikita ko pa rin ang mga kasamahan kong dati kong nakakasalamuha. Ngayon, iba na ang kanilang tingin sa akin. May respeto, pero mayroon din silang paghanga sa kung paano ko hinarap ang sitwasyon. Ang luma kong sapatos ay nakasabit ngayon sa dingding ng aking opisina, sa aking personal na display. Ito ay isang paalala sa akin ng mga aral na natutunan ko, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung ano ang kanyang suot, kundi sa kanyang pagkatao, sa kanyang integridad, at sa kanyang kakayahang magpakumbaba. Hindi na ako natatakot na maging totoo sa aking sarili. Mas pinahahalagahan ko na ngayon ang bawat relasyon na nabubuo ko, dahil alam kong hindi na ito nakabase sa aking posisyon o sa aking yaman. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay hindi dahil sa aking posisyon, kundi dahil sa pagkilala ko sa aking sarili at sa pagtindig ko para sa kung ano ang tama. Ang kwento ko ay patunay na kahit gaano ka pa kaganda o gaano ka pa kasimple, ang iyong pagkatao ang mananaig sa huli. At ang paghihiganti,
Hindi ito laging tungkol sa pagpapababa ng iba, kundi tungkol sa pagtindig sa sarili at pagpapakita kung sino ka talaga. Sana, ang aking kwento ay magbigay inspirasyon sa inyo na huwag kailanman hayaang iba ang magdikta sa inyong halaga. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa inyo, sa loob ng inyong puso at pag-iisip. Hindi sa kung gaano karami ang inyong pera, o kung gaano kamahal ang inyong sapatos.